midterm discussion, which is chapter number 5, pipe fittings and pump analysis. No. So before that, for O6 and O8, any question for chapters 1 to 5? Any clarification? May gusto ba kayong linawin? Gusto ipaayos ang discussion? May nalilitong part? So we could first clarify those things po. Meron ka po? Mukhang wala naman po. Anim na beses ko narinig. Masakit na sa tenga eh. Ano, nasa memo mo? Nakasenda sa GC. Sino ba yung dalawa niya? All right, so this is chapter number 5, pump operation, pipe sizing, and selection. All right, so for this one, we are already able to calculate yung TDH natin. Alam na natin mag-identify ng discharge natin. Alam na natin mag-compute kung paano kukuhanin yung ating mga value. No, so ngayon naman, ang sunod natin kailangan malaman ay paano na tayo pipili ng design or proper type or kind or numbers of pumps to be used on our system. So magde-design tayo. So syempre pa nagde-design tayo, nagsisimula tayo dun sa design requirement. Ano ba yung pangangailangan ng ating system? Ano ang pangangailangan ng ating processes na gagamitan ng pump. No. So here on our chapter 5, pump operation, pipe sizing, and selection, so we are going to discuss what we called as our system curve analysis. So the system curve analysis is an essential aspect of pump selection and operation in engineering application. So it involves understanding the relationship between the flow rate at saka yung tinatawag nating total dynamic head. Everyone is aware with our flow rate and total dynamic head? Pag hindi aware, lumabas dito sa meeting na to, tutuktukan ko. Okay, yun na yung buhay ng buong FlowMech at FlowMac natin, no? Yung total dynamic head at saka yung ating flow rate. Kaya dapat alam na alam po natin yung mga bagay na iyon. No? Alright. Also, for system curve analysis, it involves the understanding between the flow rate again and yung tinatawag nating total dynamic head or yung TDH. Pero hindi yun yung TDH na katulad nung kay Shubi. Kasi si Shubi daw ay DDS. DDS na yung ano pa. Uy! Nadamay pa nga si Shubi. Ay, sorry. Binabash pa si Boy si Ganda. So, yung ating tinatawag na system curve analysis, tayo daw po ay gumagawa ng isang graphical representation. Itong si graphical representation na to, Kung naman maalala itong mga thesis na ito. yan. Itong graphical representation po ito ay Termo na yun. Parang unang pagpapasa palaan sa akin yung August. Ay isang curve na inilalagay po natin doon sa tinatawag nating pump curve. So si pump curve, siya po ay graphical representation naman na pinoprovide ng ating mga manufacturer. Tapos doon natin igagraph yung tinatawag po nating system curve. Na si system curve ay mula naman po doon sa ating total dynamic head at doon sa ating flow rate. So flow rate versus total dynamic head lang po yun. No. Then,
Hoy, babae! Si total dynamic head natin ay composed ng may formula tayo ng total dynamic head. Kung naalala po, dapat naalala kasi simula-simula ito gagamitin hanggang sa dulo gagamitin. No? So total dynamic head is composed of our static head, pressure head, velocity head, at yung tinatawag nating head loss or frictional head loss. So ano nga ba yung ating tinatawag na elevation head? So elevation head, that's Z2 minus Z1, while pressure head, that is P2 minus P1 all over fish. Velocity head, that is V2 squared minus V1 squared all over 2G. At yung HF natin, yun yung ating frictional head loss or simply our head loss. Pagdating po natin kay system curve, pag system curve ang pinag-uusapan natin, ang assumption po natin that the initial elevation or Z1 is also equal to 0. Kasi ina-assume natin na si Z1 ay ang ating datum. Pag sinabi nating datum, o di siya yung ating reference point. No. So, ibig sabihin, kapag siya ang ating datum, therefore Z1 is equal to 0, kung anong ibigay sa ating elevation, that is already our static head. So dito, ito assume natin na 0, therefore kung anong ibigay na elevation, yun na po yung ating static head. Okay? Pagdating naman po kay pressure head, pag ang pinag-uusapan po natin is yung system curve analysis, ang assumption din po natin dito, the pressure at suction and discharge are both equal to each other or they are constant. Simply, kapag pinag-minus mo ang sarili niya, therefore it will be equal to 0. So yung HP natin or yung pressure head natin ay equal kay 0. Static head is equal to 0. Pressure head is equal to 0. Next po, yung tinatawag nating velocity head. So saan nga ba natin makukuha si velocity head? Si velocity head po ay nakukuha natin from our discharge. Di ka may formula tayong discharge is equal to area multiplied to velocity. So mula doon, makakakuha tayo ng velocity, and from that velocity, we could obtain what we call as our velocity head. No, so velocity head, that is V2 squared minus V1 squared all over 2G. Pero dito si V2 squared po natin, si V2 squared, that is the velocity obtained, and V1 squared, yun na i-assume ulit natin na 0, or kung may ibigay o di gagamitin natin kung ano man po ang kanyang ibinigay. Okay? Next po ay yung ating tinatawag po na HF or yung ating losses. So kung maalala doon nag-fluid mechanics, di ka? Nag-fluid mechanics tayo. Angelo, kung naalala, ano ang tawag natin doon sa dalawang uri ng losses? Yan, nakikita na rin pala dito nakasulat. Okay, si Sir na lang sasagot. So meron tayong dalawang uri ng losses. Yun yung major and minor losses. So si major losses, gumagamit po tayo ng formula for major losses. Having HF is equal to FLV squared over 2 GD. So FLV squared over 2 GD po. Then, si FLV squared over 2GD, meron po siyang dalawang variation. Meron po tayong tinatawag na HF na FLV squared over 2GD at HF na 2 FLV squared over GD. Kung mapapansin nyo, isa ay nasa ilalim yung 2, yung isa ay nasa ibabaw. Sir, bakit po? Kasi po yung friction factor na binibigay ay magkaiba pa po. May friction factor tayo na para po kay na tinatawag nating simply the friction factor, at meron din po tayo yung atin pong tinatawag na fanning friction factor. Pag sinabi po nating friction factor, so yung zero po niya or yung leading zero niya, that is 0.00, that is less than 2. 2 or less? No,
yung kanyang leading zero. So pag ang binigay sa inyong friction factor is equal to 0.00 something, yan, with 0.00123456, then directly use FLV squared over 2 GD. Pero kapag naman po ang binigay sa atin ay, for example, ay 0.0000123, yan, 3 or more na yung ating leading zero, then you are going to use 2 FLV squared over GD. Huwag kakalimutan yung dalawang yun ha. So it is dependent kung ano po yung ating pinag-uusapan. Okay, one moment po. Okay, so that is for our head loss po. No, next po, ngayon alam na natin kung paano ang pagkuha ng TDH. Of course, to obtain TDH, you need to calculate for the static head, the frictional head loss, and our velocity head. And after you are able to identify those heads, no, ang gagawin nating sunod ay ang plot nung ating tinatawag na system curve. So plotting a system curve, ang pinakauna nating gagawin ay magsaselect daw po tayo ng ranges ng flow rate. Paano po tayo nagsaselect ng ranges ng flow rate? It is dependent on your choice. Pwede tayo magsimula ng 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, walang problema. Pwede tayo magsimula ng 10, 10, 20, 30. Pwede tayong increment ng 100, 0, 100, 200, 300, wala pong problema. That would be all fine as long as you will be having your ranges. Sir, bakit po natin mahalaga yung range? Kasi yung range na yan yung gagamitin natin to So yung ranges na yan yung gagamitin natin to obtain our plot po. So it is TDH versus our discharge. So 'di ba makakuha tayo ng velocity from our discharge. Iba't ibang discharge 'yun. So in every one discharge, you will try to calculate for its TDH at hindi siya nabubura. One moment po, hindi siya nabubura. Sorry, no. Multitasker. Ngiti ka na agad. Ang bilis mo naman, Legend 3 pa lang ako. Kay Sir Selwyn po. 0, 10, 01, 25. Kay Sir Kim po. Sir, yung kay Sir Kim. Sir Kim din ba? 10, 01, 2025. Sa ako lang po. Kasi pinangyari ako ng mga Sige. Meron dito. Hindi po, yan po i-advise nila. Hindi ko ma-imagine. Imagine. Kareliano po. Pag ako napahamak, ma'am, ha? Ano, bakit? Ano po?
kay Ma'am Mercy. Ma'am Mercy. Pati kay Ma'am Mercy akin. Sige na po. Opo. Ayun na po. Basta yung planter namin, nasa tiyan. Uunahin ko lang. Joke ma'am, nasa tiyan na nga. Ay, pagka meron ulit. Ay, malabong hindi magkameron ulit. Tama na. Okay na po. Ay, baka. Thank you, sir. Akin ta na. Kita Akin ninyo. Akin. Alright, so yung atin pong unang gagawin, we are going to select ranges po ng ating discharge. So we are going to plot discharge versus our TDH. So plotting our discharge versus TDH, so let me create our graph po. Ayan. So we have here our discharge, yung Q natin, at yung TDH natin on this upper part naman po. TDH. So let's say ang increment natin ay by 10. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kasalanan yun. Sana na-save po, no? Pag hindi na-save, plus 5 lahat. Uy, joke lang. Joke lang. Ayun naman. Doon lang nagigising. The same. Dinala ko na. Tulda ko dun sa isang yan. The same. Dinala ko na. So TDH po. So let's sub 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay? So, magseset daw po tayo. Sabi ang atin daw po unang gagawin ay mag-set ng ranges ng Q. So, Q natin, for example, ang Q natin ay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yan yung mga sinet nating Q. Ang sunod po natin gagawin ay we are going to calculate the TDH of each of this discharge. So calculating the TDH ng kada isang discharge na yan. So calculate. Pag na-compute mo na po, so you are going to plot at 10 GPM, ilang TDH daw po. At 20, ilang TDH, hanggang ma-plot mo po silang lahat. No. Wala, pinagpapulalo yung mga kod. Pag po, ayan. Kapag na-plot na natin yan, ayan. Kapag na-plot na, susunsunin nyo lang po yung na-plot nyong mga points, and that is what we called as our system curve. Okay? So yan po yung tinatawag natin na system curve. O, hintayin lang natin mag-loading ha. Mahina siguro ang wifi. Ang tagal mag-loading.
Ayan. Nakakabitin tuloy ng discussion. Hirap pa naman pagbitin. Sakit sa puso. Sa discussion. Ayan. So nakakapag-plot tayo ng tinatawag nating system curve. Sir, saan po natin gagamitin yung na-plot po nating system curve? Ito po ay hindi naman natin basta pinaplot sa mga graphing paper. Ito po ay pinaplot natin sa tinatawag po natin na pump curves. Pump curve. So si pump curve po or pump graphical representation ng pump performance. So si pump curve, siya po ay pinoprovide ng ating mga manufacturer. So for example po, meron tayo dito isang example ng ating pump curve. So ito, kung makikita nyo, ito po isang example ng pump curve. Sana nabubura to. Whew. Ano ba pag-preview? Ayan. Ito po yung example natin ng tinatawag po nating pump curves. No, si pump curves po, siya ay pinoprovide ng ating mga manufacturer. Kita ga po ang pump curve. Ang pump curve po dito ay itong mga linyang to pababa. So sila yung nagsasabi kung gaano ang kayang capacity in terms of TDH and discharge ng ating pump. For example, yung pump daw po na may diameter na 9 inches and a half ay ito daw po yung kanyang performance. No. So this is the performance of the pump. Yung may 9 inches naman daw po na diameter, ganito yung kanyang pump curve. So for 8.5 at saka po yung 8, then 7. Yan. Ganyan daw po yung performance niya. Ngayon, alam na natin yung kanina na-compute na natin yung ating pump curve, 'di ba? Yung ating system curve. Dito natin inilalagay po yung ating system curve. Pinagko-compare natin siya doon sa tinatawag nating pump curve. Ito yung ating pump curve. Yung ating pinalat kanina, that is our system curve. So, lagay lang dito ni sir yung pinalat natin na system curve. Kunwari, yung mga pinag-intersect po na yan po yung tinatawag nating pasok doon sa design or doon sa need ng ating pump. Okay? So, itong yellow, that is our system curve. Nagets ka po? Kuha yung pump curve at saka yung system curve. Ang kinocompute natin at ang pinaplot natin ay si system curve. Saan po natin siya pinaplot? Doon po sa pump curve. Okay. So aside from pump curve and system curve, meron din tayong tinatawag na design requirement. Si design requirement naman po, okay. Design requirement. Si design requirement naman po, for example, si Romeo. Si Romeo ay nakapag-design, no? Nag-design na siya nung mismong planta. Tapos sa calculation niya, syempre makakakuha siya ng specific values. Sabi niya, ay, ang kailangan kong pump ay may TDH na 20, di pala na 80. At meron dapat na discharge na equal kay 600 GPM. Therefore, hahanapin natin yung points na yon dito sa ating pump curve at system curve na ginarap natin. At dapat pareha silang papasok sa loob, pareha silang lampas doon sa ating mga curves na yon. Dapat sa pataas tayo, hindi sa pababa. So for example, itong 600 daw po yung ating discharge. Ito yung naging design requirement ni Romeo. So 600 ito. Ito daw po yung 600 na discharge. Ayan, 600 na discharge. Tapos meron daw po tayong 80 feet. 78.
Yan naman po yung ating ATV. Kung mapapansin nyo, ayun, yun po yung ating design requirement. No, siya po ay pasok sa taas ng ating system curve. At kung mapapansin nyo, pag sinabi, alin pump ang gagamitin mo? Is it pump A, pump B, pump C, pump D, or pump E? So pwede na nating masagot yung ating pinagpapagawaan or pwede na nating ma-identify ano yung pwede nating gamiting pump. Batay po dun sa ating design requirement, system curve, batay din sa ating pump curve, ang best option po nating gagamitin is pump A kasi pasok po siya doon sa ating design requirement. Nakuha po kung paano gumamit ng pump curve? Mga idol? Nagets ka po, ayun. For example, sa exam natin, magbibigay si sir ng pump curve. Tapos bibigyan ko kayo ng set ng ranges. Ika-calculate nyo isa-isa yung TDH. Pag na-calculate isa-isa yung TDH natin, meron din dong ipoprovide na design requirement. Tapos meron din tayong choices na iba't ibang pump. Identify nyo aling pump yung pwede nating gamitin based dun sa inyong system curve at dun sa design requirement. After you plot it sa inyong mismong pump curves. No? So that is how we use our pump curve. So bakit nga rin po ba mahalaga or importante yung ating paghanap or paggamit ng pump curve? Kasi po, si pump curve po ay nakakatulong in the pump selection, efficiency, and optimization, system design, at of course for our troubleshooting. Okay. Pero, yan may pero po tayo. Pero, yung atin pong pumps, no, hindi naman po laging iisa lang yung ginagamit. Yan, ito pala, example pala to, no? So, meron tayong static head na given, pipe length na 50 meters, pipe diameter na 100 meter, tapos flow rate daw po 0 to 200 meter cube per hour. So, compute natin yung TDH ng 0, 10 hanggang 200 po. So, you may try that one as your practice, no? Okay, so katulad ng sinasabi ni Sir, going back, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay iisang pump lang po yung ating ginagamit. So tayo po ay gumagamit pinsan ng multiple pumps. For example, nandyan yung ating multi-stage or yung mga magkakadugtong na pump. At dahil doon, meron din po tayong tinatawag na pumps in series and in parallel connection. Pag sinabi po natin pump in series connection, kung makikita nyo ito, yan, ito yung pump in series connection po natin, yung inilabas ni pump number 1 ay siyang papasok kay pump number 2. Yung inilabas ni pump 2 ay siyang papasok kay pump 1. Kaya kung makikita nyo, parang walang nagbago sa diameter, pero napataas natin yung elevation or yung TDH or yung total dynamic head ng ating fluid. Ibig sabihin, kapag ang pinag-uusapan po natin ay series, yung total dynamic head natin ay nag-a-add up. Ibig sabihin, H1 plus H2 plus H3. Pero, dahil wala nga nagbago sa diameter natin, wala naman nagbago sa sa flow, ibig sabihin, yung discharge natin, they remain equal or they are constant. At sabi dito, kapag daw po series, kapag series pump in series increase head but the discharge remains the same. Tatandaan ha, pag series connected yung pump, then nag-a-add up yung ating head. Pero constant yung ating flow rate. Next po, kapag parallel naman, di kabaliktaran naman po. Si parallel naman po, nag-a-add up yung ating discharge, pero nananatili pong the same yung atin pong total dynamic head. Kaya pala, naka-mic ako, naka-heads ako, pero hindi ko naririnig kasi hindi naman pala nakasalpak yung headset ko. Kaya nyo naman ako naririnig kasi nga naka-laptop ako. Ang galing. Alright.
Okay, so for our next one po, ayan, ang pwede na pong kumain ng table number 1 and let's have a photo opportunity first for the newlywed po. Ayan, isa namang malakas at masigabong palakpakan. Hindi naman nabubura ito. Drawing na lang ulit ng bago si sir or pwede to? Ito na lang, okay lang to? Magagets nyo kahit hindi na mag-drawing si sir? Magagets naman itong part na to? I-explain ko naman, no? Explain natin ng bicolor. Okay. So, meron po ako ditong isang pump. No, ito'y tatawagin po natin si pump letter A. Ano ba yun? Ito po ay si pump letter A. Meron po akong pump, pinangalanan ko pong pump letter A. Yan, pag di nyo pa yung nakita, may tuktok na kayo sa akin. Yan. OA. Ulit. Ayan po si pump letter A natin. Kita nyo si pump A? Nakikita ng everyone si pump A? Yan po yung tinatawag nating pump curve ng pump A. Ngayon, binigyan daw po tayo ng design requirement. Ang design requirement daw po natin ay meron daw po tayo yung design requirement natin. Sabi sa ating design requirement, meron daw pong 80 GPM. So, 80 GPM, nandito po yung 80 GPM. At 30 feet daw po. Ibig sabihin, ito yung 30 feet. 30 feet. Ibig sabihin, ito po yung ating design requirement. Ayan. No. So, yan yung ating design requirement. Ibig sabihin, dapat yung pump curve natin, no, ay dadaan doon sa ating design requirement. Sasalpak doon sa ating design requirement. So, itatry natin gumawa ngayon ng multiple pump A, pero i-connecta natin siya ng series, tapos on the other hand, itatry natin siyang i-connecta ng naka-parallel. Okay? Pag daw po series, ano ulit yung nag-a-add up? Sige nga, Chico. Pag series, ano ulit yung nag-a-add up? Untang ko, paring untang ko. Wala naman akong kakausap dito. Hello po, sir. Ayun, pare. Anong nag-a-add up sa atin kapag daw po series ang connection? Anong nag-i-increase? Ano nag-i-increase po? Sir, di ko wala. Okay. So sabi natin kanina, ayun, go ahead, Ryan Velariano. Very good, Ryan. Ano po, kapag series po, yung total dynamic head po yung nag-a-add on. Okay, very good. Ibig sabihin, kunwari, magpapakita si sir ng kaunti. No. Kita ga po si sir. Ayan. Meron akong isang pump. May isa akong pump. Ngayon, gagawin kong dalawa yung pump. Ibig sabihin yung dalawang pump na yun, kapag naka-series connection siya, tataas ngayon yung total dynamic head ko. Pero mananatiling equal yung aking discharge. Ibig sabihin, pag dinowing po yun ni sir, yung total dynamic head ang mag-a-add up. So, dalawang pump A, pag dalawang pump A, ano na magiging total dynamic head natin? Pag naging dalawa yung pump A na naka-series, anong TDH natin? Ay, ang TDH po ng ating pump A ay 30 feet. Ibig sabihin, pag dalawang pump A, ilan na yon? Anyone, ilan na yun? Pag dalawang pump A. Let's go, Carl. Since magdodoble po, magiging 60 na po siya. Very good. Magiging 60 na po yung anyang total dynamic head. Pero sabi nga natin, kapag series, walang magbabago sa ating discharge. Therefore, magiging 60
na po yung ating total dynamic head at mananatili tayo sa discharge na equal kay 40. At itong color blue to, ito yung ating tinatawag na this is the pump curve of two pump A in series connection. Ibig sabihin po, yaan ay dalawang pump A na naka-series connection. Tanong, nasatisfy ba niya yung ating design requirement? Nasatisfy po ba niya? Hindi po. Therefore, kahit gamitin natin yung dalawang pump A, kapag siya ay naka-series connection, hindi po natin ma-achieve yung design requirement. Sir, baka naman kakayanin kapag tatlong pump na yung ginamit natin. O, let's try. 3 pumps na naka-series po. No, pag ginawa natin, tatlong pump, ibig sabihin 30 times 3, that is 90. At mananatili pa rin po na tayo ay nasa 40 GPM. Na-achieve po ba natin yung ating requirement? Hindi pa rin po. Therefore, kahit anong dami po ng ating pump A, kapag naka-series connection siya, hindi natin ma-achieve yung ating design requirement. Okay? So that is pump in series connection. Ngayon, let's proceed with pump in parallel connection. Pag parallel, sino naman po ang nag-i-increase? Let's go, Rain. Discharge po, sir. Very good. Si discharge naman po ang nag-i-increase. Therefore, kung ang discharge natin dito sa una ay 40, kapag dalawang pump A ang ginamit ko na naka-parallel connection, ano yung magiging discharge ko? O, nag-a-add up yung discharge. Ibig sabihin, dalawang pump na 40 ang discharge. Ano magiging discharge ko pag dalawa yon? 80 po, sir. Very good. O, a-add nyo lang, no? 80 po. May magbabago ba sa TDH natin? Wala po. Yan. Thank you so much, Ray. May one-on-one pala kami dito na Ray. Uy, baka mamaya sasabihin ni Ray, nanunumbat ka naman. Tapos sasabihin naman ni Pokerat ay, iba pala yun. Si Pokerat at si Kyodi pala yun. Hindi nag-aaway yung dalawang yun. Puro yun na lang nakikita ko sa TikTok. Inaunawahan pang flood control. Yan. Thank you so much, Rain. So sabi ni Rain, 80 daw po. Ibig sabihin, mananatili yung TDH natin sa 30, pero magiging 80 na po yung ating discharge. Ngayon, na-achieve po ba natin yung atin pong design requirement? Hindi pa po. So, itry natin na tatlong pump na naka-parallel connection. So, pag tatlong pump na naka-parallel connection, so si 40 times 3, that is already 120. Then, walang magbabago sa discharge. Tcharin! Wala. Ayan. Ibig sabihin, kapag po tatlong pump na naka-parallel connection yung ginamit natin, ayun, ma-achieve po natin yung ating design requirement. Therefore, ang conclusion natin, as an engineer, I will use 3 pump A connected in parallel to achieve my design requirement. Question? Clarification po? Okay. Para mas maging malinaw, meron naman po tayo ditong mga sample, no? So dito sa sample, meron tayong pump A, pump B at saka si pump C. So naka-series silang tatlo, no? Tinaray natin kung sino yung papasok dun sa ating design requirement. So pwede nyong i-try dyan sa inyong mga sarili para mas maunawaan nyo na si pump C yung pumasok in series connection. Pagdating naman po kay parallel connection, no? So parallel, meron tayong pump A, pump B, at saka si pump C. Sinong pumasok doon kay design requirement? That is pump B na dalawang pump B naka-parallel connection. Okay? Gets ga po? So, pwede nyo yung itry para mas maunawaan nyo rin. Question? Question po? Clarification? Violent reaction? Alright, so if that's the case, that is all for our midterm discussion. No?
So, just a reminder po, so for our submission ng inyo pong technical report, that will be after the midterm exam. So, week 10 ang submission ng inyong technical report for your RAM pump. Also, for the, ano nga yung isa pa? Problem set po, that is on finals pa naman, pero please do make sure to use it properly. And for our class, si O6 wala na namang klase sa dahil di ko na-meet kahapon, no? Yung class tomorrow on Friday and on next week, I will be giving you all that time for you to prepare for the midterm exam. No, I think para maging best way on preparation is you try to answer problem sets. No, malaking tulong yung problem sets, or you could also try solving 1001 problem on fluid mechanics. Yung later part nun ay about fluid machinery. So you could also try answering those things. No? So kung wala nang tanong mga idol, thank you so much for 06 and for 08. Yes, Angela. Sir, yung sa PSET nga po ay short or long pa? Para nakalagay po doon is letter size, that is 8.5 inches by 11 inches. Short po, idol. Thank you po, sir. Alright. Ayan. So, everyone, kung wala na pong tanong, pwede na pong mag-live ulit si na Mark, no? Ay, iba pala yun. Sorry. Alam ko magla-live ulit. Kung wala nang tanong, thank you so much everyone for yes, go ahead, Angela. Sir, clarify ko lang po sa next week, Friday nga pong quiz namin po. Ano? Gusto nyo ga mag-quiz na bukas? Pinapatanong po ni Mark kung tuloy daw po eh. Ay, bukas po hindi kaya. Ganito po, kung may available time kayo sa bukas or Friday na pwede mag face-to-face, let's have your quiz. Kung wala, let's have it next week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Any of that day na kayo ay free. Copy po, sir. Okay, copy po. Thank you po. Thank you mga idol. Bye-bye po. Love you. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po, Bye-bye sir. po. Yes, ma'am.